Sasagutin ko naman sa video na to ang comment ni Ronnie Pagonsan. Hello po ate, tanong sana ako. Kung mahirap ba makahanap ng work ang mga gay or LGBT? At magkano dapat dalhin na pera para masustain yung needs habang humahanap ng trabaho? Sana po makagawa ka ng video. Salamat po. Salamat sa iyong pag-comment, Ronnie. Regarding sa kanyang katanungan, halos same lang ang sitwasyon ng lalaki at gay kasi same pa rin naman silang lalaki. Hindi pa rin kasi sanay ang mga amo dito na ang kanilang mga kasambahay ay lalaki or gay. Siguro nahihiya sila na lalaki ang mag-aasikaso sa kanila. Hindi kasi maiiwasan na ang mga gamit ng mga among babae ay nakakalat lang sa kung saan-saan. Yung mga underwear nila, iba pa rin kasi sa pakiramdam nila na babae ang magliligpit ng kanilang mga gamit. O dahil siguro may anak silang babae at siguro hindi pa rin nila alam na ang mga lalaki ngayon or ang gay ay kaya na rin pantayan ang pagtatrabaho ng mga babae. Or kayang higatan pa nga. Pero ang mga gay kasi ay mas madiskarte, kaya medyo may advantage sila sa mga lalaki. Nakakagawa sila ng paraan para makahanap ng trabaho kahit papaano. May ilan dito na kahit paano ay may nahahanap silang amo na tatanggap sa kanila bilang katulong sa kanilang mga bahay. Madalas may mga talent ang mga gay, kaya ahead sila kaysa sa lalaki na makatagpo ng trabaho dito sa Madrid. Pero may mga lalaki din naman na talagang madiskarte din, kaya depende rin kasi talaga sa tao na pupunta dito. Wala din yan sa kasarian. May ibang mga gay or lalaki na nakakahanap ng amo sa probinsya. May ilan din kasi na swerte sa paghahanap ng trabaho. Yung nakakatagpo ba agad, pero may ilan din talaga na hirap. Magkakaiba ng sitwasyon ang bawat isa sa atin. Pero sa totoo lang, medyo mahirap pa rin makahanap ng work ang mga gay dito. Ganon din ang mga lalaki. Kung magkano naman ang kailangan yung dalhin na pera para makasurvive dito, ipagpalagay natin na pang-allowance ng 6 months. Bayad sa bahay per month dahil stay out ka kasi nga wala ka pang work, estimate natin na bed space na 170 euro per month. Multiply natin sa 6, nasa 1,020 euro. Sa pagkain naman, ipagpalagay natin na 100 euro per month, i-multiply natin sa 6, 600 euro. Transportation naman ay 21.60 euro, unlimited sakay na yon for 1 month. Kasi may 60% discount sa ngayon, kaya in 6 months, nasa 129.60 euro. Ang total ay nasa 1,749.60 euro or nasa 110,000 sa pesos. Masyadong malaki. Pero pag narito naman kayo, may mga kababayan tayo na may mga anak na maliit at nangangailangan sila ng mag-aalaga ng kanilang mga anak habang sila ay nagtatrabaho. Kaya lang, napakaliit lang ng offer na sahod kasi alam naman natin na hindi naman ganun kalaki ang sahod ng ating mga kababayan. Ibinabawas lang din naman nila ang kanilang pambayad sa kanilang sahod. Kaya kung sakali na walang makikita na work, pwedeng i-grab yun para kahit paano may pambayad ng boarding house or pangkain. Lagi lang nating tatandaan na ang kapalaran ni Juan ay iba sa kapalaran ni Pedro. Pero hindi pa rin talaga madali makahanap ng stable na trabaho dito ang mga gay or lalaki. Pero kung lesbian naman, dahil sa babae pa rin naman sila, hindi mahirap sa kanila na makahanap dito ng trabaho. Sigurado, matagal na ang 1 buwan, makakahanap na rin sila. Basta wag lang munang mapili sa trabaho. Pero kung talagang gusto nyong mag-work dito sa Spain at makipagsapalaran, pag-isipan nyong mabuti kasi hindi nyo alam kung makakahanap ba kayo agad ng trabaho or hindi. Basta may pang-allowance kayo at determinado kayo, pasasaan ba, may mahahanap din kayo trabaho. Good luck sa inyong lahat na makikipagsapalaran dito sa bansang Espanya, ano man ang iyong kasarian. Welcome to Spain and see you around soon.